Minamahal ko ang sinumpaan kong bayan. Loling Tangere. Sa gabing iyon ay nakatakdang ganapin ang marangayang handaan sa bahay ni Don Santiago de los Santos o mas kilala bilang Kapitan Tiago upang salubungin ang isang binatang kagagaling lamang sa Europa. Siya ay anak ng matalik na kaibigan ng kapitan. Sana maging maayos ang gabi na ito para sa aming matalik na kaibigan at para sa lahat. Napuno ng mga bisita ang bahay ni Kapitan Tiago sa Kalye Albuwague. Kilala siya sa pagiging bukas palad at kabilang sa mataas na lipunan. Dito po kayo. Huwag kayong mahihiya. Marami pong pagkain. Ang mga panauhing babae at lalaki ay magkahiwalay. Nagpahuli ang ilang bisita, kabilang sina Dr. De Espadanya at Doña Victorina. Naroon din ang kinatawan ng simbahan, Padre Sibila, Kura Paroko ng Binundok, Padre Damaso, nagarin sa kilos at salita, dalawang paisano, at si Teniente Guevara, Teniente ng Guardia Civil. Ay, tila kulang sa ayos ng mga tao rito. Dapat marunong silang kumilos na may pino. Tama ka, aking gilid. Tila ba kulang sa kabesan ng mga narito? Bawat grupo ng bisita ay may kanya-kanyang paksa. Ang mga Indio, ang pagkakaalis ni Padre Damaso sa parokya ng San Diego, ang monopolyo ng tabako, pulbura at armas. Mga Indio ay hamak at mabababang uri ng nilalang. Di po yata makatarungan ang ganyan salita. Nasaktan ang iilan sa pangungutya ni Padre Damaso. Ngunit Padre, ang pagkatanggal niyo sa parokya ay hindi biro. 20 taon na kayo ang serbisyo. Hindi nararapat mangialam ang hari ng Espanya sa pagpaparusa ng mga erehe. Ako ang higit na nakakaalam sa kanilang pagpaparusa. Ang sa akin sa kapasyaan ng Kapitan General at ang paglilipat sa inyo ay may kinalaman sa pagkakahukay ng bangkay ng isang marangal na lalaking pinagbintangang erehe. Hindi ko kailangan ng opinyon ng sino man. Nagalit si Padre Damaso lalo nang maalala ang mga nawalang kasulatan. Agad na magitang si Padre Sibila upang pakalmahin siya. Hindi dapat manahil ang galit sa isang protektor. Mahal Ginoo, nandito tayo upang magtiwang, hindi upang mag-away. Kalaunan, lumawak muli ang talakayan sa pagtitipon. May halong pagtatalo at pagpapalitan ng kuro-kuro sa pagitan ng mga panauhin. Ang gabi ay nagpatuloy na puno ng lihim na tensyon at hindi pagkakasundo. Dumating si Kapitan Tiago kasama ang isang binata na nakasuot ng itim at tila nagluluksa.
Agad niyang binati ang mga panauhin at humalik sa kamay ng mga pare. Ipinakilala siya bilang si Juan Crisostomo Ibarra y Magsali, anak ng kaibigan niyang si Don Rafael Ibarra na 7 taong nag-aral sa Europa. Nabigla ang mga pare, lalo na si Padre Damaso. Si Juan Crisostomo Ibarra, di Magsali. Ako po si Juan Crisostomo Ibarra, di Magsali. Marahil po hindi niyo alam. Ako ang anak. Oo, kilala ko ang iyong ama. Pinaka, sinulunod kong dumating na dito. Ang kabutihan ng inyong ama ay kahangalan. Maraming salamat po. Malaki po ang mga. Mag-ingat ka, binata. Hindi lahat ng ngiti ay tanda na mabuting kalooban. Si Kapitan Ninong ay kaibigan ni Kapitan Tiago at naging kaibigan din ng ama ni Ibarra. Sa gabing iyon, napansin ng lahat ang tensyon sa pagitan ni Ibarra at Padre Damaso. Unti-unting napagtanto ni Ibarra na hindi lahat ng taong inaakalang kakampi ay mananatiling tapat. At may mga pagkakataong ang dating kaibigan ay nagiging tahimik na saksi lamang sa iyong kapahamakan. Handa na ang hapunan at isa-isang lumapit sa hapagkainan ang mga panauhin. Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ni Padre Sibila, habang si Padre Damaso ay halatang naiinis. Habang abala ang mga bisita sa kani-kanilang usapan, pinagmamasdan ni Teniente Guevara ang kulog na buhok ni Doña Victorina at hindi niya namalayang natapakan ang laylayan ng saya nito. Samantala, umupo si Ibarra sa kabisera ng hapag. Sa kabilang dulo naman ay nagtatalo pa sina Padre Damaso at Padre Sibila kung sino ang nararapat mong puroon. Ano ba naman ito? Hindi ka ba marunong tumisin yung dinaraanan? Paumanin po, hindi po sinasadya. Alam mo namang mahal, hindi naman tinatya. Padre Damaso, kayo ang narapat umupo dito. Matagal na kayong kaibigan ni Kapitan Tiago. Hindi, Padre Sibila. Kayo ang nararapat umupo sa upang ito dahil kayo ang pura ng bayan ito. Teniente, ito ko na lang umupo. Pasaya ito, Padre. Ayaw ko pumunta sa ibang Padre. Ginoong Ibarra, gaano kayo katagal na nawala sa Pilipinas? Mahigit 7 taon po. Ngunit hindi ko nakalimutan ang aking bayan. Wala man lang nagbalita sa nangyari tungkol sa aking ama. Kung ganoon, bakit hindi ka na lang nagpadala ng telegrama? Hindi ko po magawa. Sapagkat 2 taon din ako nasa ibang bayan. Tila ba ito ang iahain niyo sa akin? Para sa kaalaman niyo, ang pinakamainam ng parte ng manok ay parang kay Crisostomo Ibarra. Nang ihain ng pagkain, nainis si Padre Damaso dahil liig at pakpak ng manok ang napunta sa kanya. Hindi niya alam na ang espesyal na tinola ay para kay Ibarra. Tahimik lamang si Ibarra habang pinariringgan siya ng pari tungkol sa Europa. Nang banggitin ni Ibarra ang kanyang ama, napansin ni Teniente Guevara na wala pa itong alam sa katotohanan. Pagkatapos kumain, ay nagpaalam si Ibarra at umalis nang hindi nakikita si Maria Clara.
Habang naglalakad si Ibarra sa Binondo, napansin niyang tila walang nagbago sa lugar kahit 7 taon siyang nawala. Nakita siya ni Teniente Guevara at sinamahan sa paglalakad. Doon nagsimulang ikwento ng Teniente ang nangyari kay Don Rafael. Ayon sa kanya, mabuti at matulungin ang ama ni Ibarra, ngunit nagkaroon ng alitan sa pagitan nito at ni Padre Damaso bago pa man umalis si Ibarra patungo Europa. Kinagagalak kong maita kay Ibarra. Maraming bagay ka pang dapat malaman. Teniente, alam mo ba ang tunay na pagkamatay ng aking Ang iyong ama ay isang mabuting tao. Bukod sa pinakamayaman sa lalawigan, siya rin ay ligas na matalangin at mahal ng mga tao. Ikinwento ni Teniente Guevara na nagkaroon ng gulo ng saktan ng artilyerong Kastila ang isang bata. Umawat si Don Rafael, ngunit nadulas ang Kastila at namatay. Sa kabila nito, si Don Rafael ang sinisi at inakusahan bilang erehe at pilibustero. Maraming paratang ang ibinintang sa kanya at siya'y pinakulong. Habang nakakulong ay nagkasakit siya at namatay. Kahit kalaunan ay napatunayang wala siyang kasalanan. Kabilang dito ako sinampride sa pangunguna ni Father Damaso. Ilang buwan bago ko umalis papuntang Europa, doon naminit ang hidwaan nila. Nagtungo si Crisostomo Ibarra sa Maynila at nanuluyan sa Fonda de Lala. Sa loob ng kanyang silid, nag-iisa siyang nagmumuni-muni tungkol sa masakit na sinapit ng kanyang ama. Habang puno ng kasiyahan ang bahay ni Kapitan Tiago, si Ibarra naman ay nanatiling nag-iisa at nagdadalamhati sa kanyang silid. Sa gabing iyon, malinaw ang pagkakaiba ng saya ng iba at lungkot na dala ng kanyang puso. Si Kapitan Tiago o Don Santiago de los Santos ay isang mayamang mangangalakal sa Binondo. Siya ay maliit, kayumanggi ang kutis, may singkit na mata at matangos na ilong. Kilala siya sa pagiging relihiyoso at sa kanyang pagiging malapit sa simbahan at pamahalaan. Dahil sa kanyang kayamanan at impluwensya, tinitingala siya ng maraming tao sa Kung ganito ang buhay, napakabuti ng napalalag sa atin. Sa kabila ng kanyang kayamanan at impluwensya, ang pinakamahalaga kay Kapitan Tiago ay ang kanyang anak na si Maria Clara, na lumaki sa pangangalaga ni Tia Isabel. Bakit nga ba tayo napagkaitan ng supling sa kabila ng aking yaman? Sabik na sabik si Maria Clara sa pagdating ni Ibarra mula sa Europa. Habang naghihintay sa kanilang bahay, hindi siya mapakali at umaasang si Ibarra na ang bawat karwaheng dumarating. Sa araw na ito, muli silang magkikita matapos ang mahabang panahon. Gusto mo? Ikaw na ka talaga? Oo, Maria, ako nga. Tagal kitang inintinin. Akala ko, baka nagbago ka na. Bago mo naman yun eh. Ako mahal ko sa'yo.
Naaalala mo pa ba yung mga pangako natin noon? Oo, araw na alala ko. Araw-araw ko itong inilit si Ro. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas ko pang mag-aral. Maraming nagsasabing nag-iba na raw si Europa. Madami ka nang natutunan. Oo, marami nga. Ngunit naiwan pa rin ang aking puso dito. Sa kanilang pagkikita sa azotea, sinariwa ni Maria Clara at Ibarra ang kanilang mga alaala at ipinahayag ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Sa kabila ng maikling oras na magkasama, iniwan nila ang isa't isa na may pag-asa at pangakong muli silang magkikita. Matapos umalis sa bahay ni Maria Clara, nilibot ni Ibarra ang Maynila sakay ng kalesa. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, napansin niyang marami pa ring bagay ang hindi nagbabago. Ang baku-bakong kalsada, makapal na alikabok, at ang paghihirap ng mga bilanggo na pinagtatrabaho sa daan. Nagbago ang lugar. Na para pang kahapon lang ako umalis. Sa kanyang paglalakbay, nakita ni Ibarra ang ilang pagbabago sa lungsod, ngunit nanatili pa rin ang maraming suliranin. Sa pagdaan niya sa bagong bayan, naalala niya ang mga aral ng kanyang guro na ang karunungan ang magbibigay liwanag sa kamangmangan at makakatulong sa pag-unlad ng bayan. Papunta si Padre Damaso sa bahay ni Kapitan Tiago nang makita niya si Maria Clara at Tia Isabel na papunta sa Beaterio. Dahil dito, kinausap niya si Kapitan Tiago upang mag-usap sila ng masinsinan. Kapitan Tiago, titigil ninyo ako pakikipag-ugnayan ni Maria Clara kay Ibarra. Dahil hindi ito maganda at ako ang pangalawang ama ni Maria Clara at dapat ako ang inyong sundin. Susunod po ako, Padre Damaso, para sa kaligtasan ng aking anak. Sa kanilang pag-uusap, lumabas ang iba't ibang saloobin tungkol kay Ibarra at sa planong pagpapakasal nito kay Maria Clara. Habang pinaalahanan naman ng isang matandang pari ang kahalagahan ng pananagutan sa kanilang mga ginawa. Ang San Diego ay isang bayang napapalibutan ng palayan at malapit sa lawa. Kilala ito sa kasaganaan ng asukal, kape, prutas at bigas. Ngunit sa likod ng tahimik na bayan ay may isang alamat tungkol sa pinagmulan nito. Mula sa matandang Kastilang namatay sa lugar, ay dumating ang kanyang anak na si Don Saturnino.
na siyang nagpaunlad ng lupain. Kalaunan, ipinagpatuloy ito ng kanyang anak na si Don Rafael, na minahal ng mga magsasaka, ngunit naging dahilan din ng inggit at galit ng ilan. Sa bayan ng San Diego, hindi ang pinakamayaman o pinuno ng bayan ang tunay na makapangyarihan. Bagamat mayaman si Don Rafael at may katungkulan ang ibang pinuno, may dalawang taong higit na may impluwensya sa lahat. Ang tunay na kapangyarihan sa San Diego ay nasa kamay ng kura paroko na si Padre Salvi at ng Alperes. Bagamat nagkukunwaring magkasundo sa harap ng mga tao, lihim naman ang kanilang hidwaan. Ayos lang ito. Pareho lang tayo naglilingkod sa bahay. Oo, walang alitan. Para naman ito sa ikabubuti nila San Diego. Ang sementeryo ng San Diego ay nasa gitna ng malawak na palayan at napapalibutan ng lumang pader at kawayan. Isang gabing malakas ang ulan, dalawang sepulturero ang lihim na nabuhukay sa isang bahagi ng sementeryo. Tulihan mo na, bago kami makakita. Bilisan mo! Opo, ngunit mahirap at madulas ang daan. Di ko alam kung tama ang ating ginagawa. Bilis! Sa utos ni Padre Garote o Padre Damaso, hinukay nila ang bangkay na kakalibing pa lamang upang ilipat sa libingan ng mga ichik. Isang pangyayaring naglalantad ng kalupitan at pang-aabuso ng kapangyarihan. Nagtungo si Ibarra sa sementeryo ng San Diego upang hanapin ang libingan ng kanyang amang si Don Rafael. Ngunit sa pagdating niya roon, isang nakakagulat na katotohanan ang kanyang natutuklasan. Ito na po yung proof. Palatandaan ng puntod ng iyong ama. Ngunit bakit tila wala rito ang puntod ng aking ama? Nasaan? Nalaman ni Ibarra na ipinahukay ang bangkay ng kanyang ama sa utos ni Padre Damaso at ipinatapon pa sa lawa. Dahil dito, nag-alab ang galit ni Ibarra at hinanap niya si Padre Salvi upang malaman ang buong katotohanan. Si Padre Garote, Ginoo, sinabi niya po ilipat ang bangkay sa libingan ng mga inchik. Ngunit dahil sa kabigatan ng malakas na ulan, tinapon na lang po namin ito sa isang lawa. Si Don Anastasio o Piloso Potasio ay kilala sa San Diego dahil sa kanyang kakaibang pananaw sa buhay at lipunan. Dahil sa kanyang mga ideya, may mga taong humahanga sa kanya, ngunit mayroon ding tumatawag sa kanya na baliw. Mahal kong asawa, sa mundong tahimik na ito, mas naririnig ko ang katotohanan ng buhay. Sa kabila ng panunukso ng mga tao, patuloy na ipinapahayag ni Piloso Potasio ang kanyang mga paniniwala. Isa rin siya sa iilang taong dumalo sa libing ng ama ni Ibarra. Patunay na alam niya ang mga pangyayaring nagaganap sa San Diego. Naku, si Tasyo, andyan na. Baliw yan.
Oo nga, baliw yan! Hindi lang natin naintindihan ang kanyang mga sinasabi. Kung ang pag-iisip ay kabaliwan, mas mabuti na maging baliw kaysa maging bulag sa katotohanan. Mga bata, uwi na kayo. Huwag ninyo sayangin ang hapunang inihanda ng inyong utak. Mayroon siyang espesyal na inihanda para sa inyo. Wala. Sa ikalawang palapag ng simbahan, naroon ang magkapatid na sina Crispin at Basilio, anak ni Sisa, na nagtutulungan sa pagpapatunog ng kampanaryo. Ngunit isang hindi pagkakaunawaan ang nag-udyok ng matinding takot at panganib para sa kanila. Kamangailaw. Ikaw! Kailangan mo ba ako bigyan? Kailangan mo malapit ang ina? Kikawin! Kuya, wala po ako ninakaw. Alam po, Crispin. Sasabihin natin ang totoo. Narinig ko ang usapan nyo. Ibalik nyo ang aking 32 piso. Wala po ako. Meron lang po ako ng 20 centimos. Galing pa sa aginaldo ko. Sinungaling. Hindi Dahil sa galit ng sakristan mayor at sa mapanganib na sitwasyon, napilitang tumakas si Basilio gamit ang lupid ng kampana. Hindi naglaon, 2 putok ng baril ang yumanig sa paligid, na nag-iwan ng takot at pangamba sa lahat. Si Sisa, ina ni Crispin at Basilio, ay nabubuhay sa hirap at kalungkutan dahil sa asawa niyang sabungerong lulong sa sugal. Sa kabila nito, ginagawa niya ang lahat upang mapasaya ang kanyang mga anak at mabigyan sila ng kahit konting ligaya. Matutuwa si Basilio at saka si Crispin pag nakita nila ito. Salamat kay Pila sa patasyo. Kasi ibinigay niyang karne. May masarap na hapunan na naman ng aking mga anak. Matapos muling malunod sa lungkot dahil sa asawa, nagpatuloy si Sisa sa paghahanda ng hapunan para sa kanyang mga anak. Ilang sandali pa, narinig niya ang malakas na pagkatok ni Basilio, tanda ng muling pagkikita at pag-asa para sa pamilya. Asa ng pagkain? Ay, nakahanda na pala. Sandali! Para sa mga bata yan! Kukunin ko ang mga manok ko at may sabong kami. Darating na yung mga anak ko. Kailangan may pagkain si Basilio at saka si Crispin. Inay! Inay! Buksan niyo po ang pinto! Ano po siya doon niya?